games, hanging out with his friends, and music. Besides his mother and JC's father, Orient Pearl vocalist Naldi Padilla, whom he calls Daddy, as his influence. Nani ko kasi bata pa na ako, may puro siya music. Sumakit ako kay Daddy, ano din. Yung siya akong rockstar, si Daddy, di ba? Yung Daddy yung JC, puro rockstar sila. So parang ako na-adapt. It was in 2010 when JC and Danielle formed Parking Five, named after the place where they used to hang out in his old neighborhood. Kilala ko ito. Tapos parang medyo matagal namin magkakilala. Na parang nagigitara ako. Tapos sabi niya, ay, ayos. Tapos siya rin, influence ng rock. So, sabi ko, gawa kami banda. Yun, nakilala to. Siya yung sumunod. Kasi kuya sumali. Dati nga, hindi ko na ipagpalit yung school sa banda eh. Hindi na ako nag-aaral. Inaaral ko na lang, mga chords eh. Pwede na grabe, gusto ko na lang mag-banda. Gusto ko maging buhay sa siya. Kaya sa mga nagpapalala ko kasi yung talaga yung music. Kung ito na siya yung mag-artista para sa band. But it was when Danielle was 14 that a family friend came calling. Kasi si Tito Douglas Quijano ang talagang manager niya. When Danielle was 1 year old, nakita siya ni Tito Dogs. Sabi ni Tito Dogs, pag 14 yan, ako na bahala dyan. So 3 years ago, at tinawagan ko ni Tito Dogs, sabi niya, oh Carla, magkita tayo tomorrow sa ABS, Star Magic, kasi si Danielle papabosin natin. Okay, Tito Dogs, so dumating kami. Tapos, okay naman. After 2 days, namatay kasi si Tito Douglas. So, talagang, para talaga to sa kanya eh. Kasi, hinintay, kumbaga tinupad ni Tito Dogs yung pangako niya. The team wasn't sold on the idea of showbiz. Sinabi ko na sa kanya eh. Dati pa, ayoko mag-artista. Kumbaga sa mga paglabas-labas, sa mga bigan, banding sa kanila na habang ako nagtitiping, sila nakatambay sa kali. Diba, ganun. Parang nakaingit lang. Kasi ang gusto niya talaga maging musician. Nag-aaway sila ni Mama kasi ayaw niya talaga mag-artista. Pero sinabi ko naman sa amin, makatulong din alam pag sumikat ka. Mas madali tayo boost ng fame din para sa band. Danielle finally relented. His first project was Gimmick 2010 as Danielle Ledesma. Kasi, gimmick, wala pa, totoy pa ano. Iniisip ko lang magtaguan, mapagbangsak sa mga kaibigan ko, wala pa akong balak magkapera nun. Kasi kung ba't pa ako nag-tito, ba't pa ako nag-taping? Bata sa bahay na ako, tamay na ako. Every time pagdating taping, gusto ko na agad umuwi. Danielle sought advice from his father, a veteran in the biz. Sabi ko lang naman masama ng artista, kailangan nga lang, asa puso mo. Hindi pwedeng, dahil gusto ni mama mo, gusto ko, papasok ka sa showbiz. Mali yun. Sabi ko, kailangan, pag pinasok mo, kailangan pusuin mo yan. Siyempre, ano siya nun high school, second year yata siya, yung first time. So yun, tumatawag sa akin. Sabi niya, ayoko ka. Mag-aaral na lang ako. Di siyempre ako pabor. Gusto ko kasi mag-aaral sila especially mga lalaki. Carla would always remind him that unlike a lot of dreamers, Danielle had the easy way in. Ang sabi sa ito, ang dami pumipila na sa ilalim ng araw para lang makapasok. Ikaw, dire-diretso tayo. Kumbaga naka-VIP pass ka. Diba? Wala talaga siyang kahirap-hirap. Dahil nandiyan ako, nandiyan ang tatay niya, family ng tatay niya, napadilya, from showbiz talaga. So, naging madali sa kanya lahat. So, ang lagi ko lang sinasabi, na kailangan mo itong i-value. Pahalagahan mo to kasi
yun nga, maraming may gusto kung nasaan ka ngayon. But things didn't really pick up after Gimme. Hindi naman agad-agad si DJ nakatake off. Kasi baka nga alanganin yung age, ganyan, 14. So, sige anak, okay lang. Hintay na lang tayo ng right timing. It wasn't a disappointment for Daniel. He just went back to the things he missed most, hanging with his friends and music. Yan yung ginagawa ng basketball. PS3. After the break, opportunity comes knocking again for Daniel. This time, the team is ready. So, kung ano magsulit sa'yo eh.